Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Meron nga pong ganap si Alden Richards sa Lakeshore, Philippines. Diyan po sa Pampanga, mga kaaldab. Nakakatuwa naman po dahil kahit linggo talagang todo ang effort ngayon ni Alden Richards. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na kailangan suportahan. Kailangan bigyan ng mga kaganapan, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay nga po na mahirap ipaliwanag. Lalong-lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin, sina Alden Richards at si Maine Mendoza. Marami tuloy nagre-react sa atin, mga kaaldab, na bakit nga po raw ako nagmamadali. Bakit daw po ako ang gustong-gustong magkaroon na ng chikiting sina Congressman Arjo at si Maine Mendoza. Ganyan po talaga sila kabayas, di po ba? Bakit hindi po nila masabi yan kay Ibyang? Bakit si Ibyang nagmamadali, hindi nila binabatikos? Bakit si Ibyang yung nagsasabing dalawang agad yung anak na gusto niya para may kalaro agad yung isa? Hindi pa nga nagagawa yung isa. Gusto dalawa na agad tapos wala man lang bumabatikos. Di po ba? Kapag sila po pwede. Kapag ako hindi. Kapag sila hindi bawal. Pag ako bawal. Grabe, no? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Dahil nga po tayo nagte-trending. Tayo nga po yung nagbabiral. Di po ba? Bagamat maraming mga komento, maraming nagsasabi, marami kumbaga kanya-kanyang opinyon, kanya-kanyang reaksyon. Hindi po ba? Okay lang naman po yung mga sinasabi ng iba, pero yung iba talagang alam na inis na po sa akin. Hindi po ba? Hindi po ba nila naisip na yung mga sinasabi ni Mr. Destiny, totoo naman? Hindi nga po ba nila naiisip lahat ng mga ina-update ko, sapul naman? Hindi po ba? Tapos yung mensahe ni mga Salvador, kung nabasa po ninyo, talagang mapapaisip po kayo. Kumakampi po talaga sa atin yung panahon. Kumakampi po talaga sa atin ang sitwasyon. Kasi sinabi niya na kapag ka nagpamilya ka na, kailangan maging ina ka. Para nga po makumpleto mo ang isang pamilya. Totoo naman po yung sinasabi ni Maha bash nila si Maha. Hindi po ba? Hindi tayo. Real to, kasi nga po tayo updated, di po ba? Kitang-kita nyo naman po kay Alden yung mga kaganapan ni Alden. Kung titignan nyo yung mga ganap naman ni Mengay, simpleng-simple lang. Di po ba? Tapos sasabihin nila, nako, hindi yan si ganto ganyan. Naninira lang si Mr. Destiny. Wala naman pong paninira, di po ba? Sinasabi ko lang po, mga kaaldab, yung mga opinyon at reaksyon ng mga netizen. Hindi lang po nila tanggap dahil nga po Aldab ang nagbabalita. Ito yung lagi kong sinasabi. Pero siguro kung hindi po ako Aldab, siguro kung hindi po tayo True-Blooded Aldab Nation o isa lang po tayong Aldab o isang content creator na kung saan nga po ay maraming ina-update, malamang hindi po ganyan yung ibibigay. Malamang masasabi mo na, kumbaga, sabi ko nga po sa inyo, mga kaaldab, mahirap po talaga magkomento, mahirap magsalita, lalo na nga po kapag ako. Di po ba? Kasi kahit anong sabihin ko, kahit anong ipaliwanag ko, bitter lang po ako. Di po ba? Real talk, magiging bitter lang po talaga ako. Kasi hindi nila tanggap lahat ng sinasabi ko, hindi po nila tanggap lahat ng mga pinapaliwanag ko. Di po ba? Tapos sasabihin lang, ako Mr. Destiny, fake news ka. Lahat ng sinasabi mo hindi totoo. Lahat ng komento mo hindi totoo. Okay lang po. Basta sa akin, ang gusto ko lang kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Bakit nga po ba sila affected? Kasi nga po yung mga pinapakita ko, mga video, talagang literal. Yung mga ina-update ko, talagang totoo. Hindi po ba? Saan ka naman kasi makakita balbasarado agad? Hindi po ba? Tapos kukonti pa lang bigote niya, mga kaaldab. Ramdam mo na sa bagay, mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, bulag at bingi po sila sa katotohanan.
na kapag may mga lumalabas na mga video, lumalabas na mga update, tuwan-tuwa po sila. Pero sa totoo lang po mga kaaldab, halatang halata naman po na nag-aantay rin sila ng update. Nag-aantay lang sila ng mga totoong nagaganap at totoong nangyayari. Di po ba? Dun sa sinabi po ni Maha na makukumpleto mo ang buhay ng pamilya kapag nagkaanak ka na. Totoo naman po yun, di po ba? Real talk, totoo naman po eh. Ang problema lang po nila, nabasag na sila. Naunang nagbuntis si Maha. Ito pa nga po yung nakakatawa. Speaking of pagbubuntis. September pa lang po, di po ba? Naaalala nyo yung post ni MJ, di po ba? Ni MJ, ni Mengay na nahihilo daw siya, inaantok. Dun pa lang kumalat na yung issue na buntis si Maine eh. Di po ba? Kaya nga po pinatulan niya ni MJ. Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Totoo naman po yung pinapaliwanag ko, di po ba? Na doon talaga nagsimula, doon na lumakas yung ugong-ugong, buntis si Mengay, di po ba? Tapos yung mga mamis, mga titas, mga senyor na lungkot na ron. Totoo to mga kaaldab. Ang dami ng mga nagsabi sa akin na, Mr. Destiny, paano yan, buntis si Maine? Wala na talaga yung Aldab, tanggapin na lang natin yung katotohanan na iniwan na tayo nila Maine, hiwalay na sila ni Alden. Yung tipong napakaraming comment sa akin, lalo na po sa Facebook, o yan, Delulo, suportahan nyo pa yan. Hindi naman totoo lahat ng mga vlogs niyan, yung mga content niyan, sige, suportahan nyo pa, di kawawa rin kayo sa bandang huli. Yung tipong binanatan talaga ako ng gusto. Yung tipong below the belt na yung paninira sa akin. Real talk to, paano hindi ko makakalimutan yung September na yan. Di po ba? Yan ang pinakamaraming hindi magandang comment na natanggap ko. September hanggang October. Ibig kong sabihin, katapusan ng September o pagpasok ng October 1 hanggang 4, talagang matitindi na yan. Di po ba? Real talk to, sinasabi ko lang po yung opinion ng mga netizen. Base po sa, kumbaga, pinost ni Mengay. Kaya nga po, medyo masakit para sa akin. Pero nag-chill lang ako, di po ba? Relax lang ako. Kampante lang ako. Kasi alam ko, hindi naman talaga buntis si Maine eh. Di po ba? Pero mahirap nga po talagang ipaliwanag yan. Mahirap nga po talagang sabihin yan. Lalo na nga po, diyan sa mga taong bulag at bingi. Sa mga taong, kumbaga, hindi po gusto yung ina-update ko. Kaya nga po hindi na ako nag-react. Kasi alam ko, lahat ng sabihin ko, lahat ng ipaliwanag ko, magiging bitter lang po ako eh. Di po ba? Kaya hinayaan ko, kita nyo naman ngayon. Nagsalita si Congressman Arjo. Yung kasal po sila, wala na, di po ba? Yung plano nila ng kasal, natuloy nga. Pero ang tanong, yung plano sa pamilya, wala pa po. Hindi pa po nila pala pinag-uusapan. Tapos, ang dami ng reaksyon. Di po ba? Ang dami ng mga komento. Ang dami ng mga sinasabi. Doon pa lang may mali na eh. Di po ba? Doon pa lang masasabi mo, oo nga no, Mr. Destiny, ngayong sinabi to ni Congressman Arjo, basag na yung Armin. Basag na yung mga main fanatics. Kasi malabo na magbuntis si Maine eh. Di po ba galing na po mismo sa bibig ni Congressman Arjo yun. Tapos sasabihin nila, ako daw po yung nagmamadali. Sino po ba yung nagmamadali? Ngayon bumabaliktad yung sitwasyon, no? Yung Armin dati, September pa lang, nagmamadali na sila. Tapos ako pagbibintangan nagmamadali. Sa tingin nyo mga kahaldab, sino nga po ba yung nakakatawa? Sino nga po ba yung nagsasabi lagi ng ganito? Para lang klaro, para lang po alam po ninyo, para lang po ang buong kwento mapakinggan po ninyo. Ngayon siguro sa mga sinabi ko maraming apektado, marami talagang mga maiinis at lalong maaasar, di po ba? Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin.
maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.